iba. Sorry? Wala na akong ibang nakikita, sa'yo lang. Kasi sa dami-dami kong tina-try na ano, nung manggagamot, iba ka talaga. Hmm. Kaya nga nagiging interesado ako sa makaano sa'yo, Hmm. yung paano mo ginagawa 'yan. Hindi, alam nyo, kasi pwede ko rin ituro, gusto ko nga rin ituro sa inyo at dahan-dahan itituro ko nga din. Pati yung kung paano yun ang kukulam yung mga tao, alam ko din yan eh. Kumbaga, lahat yung mga akala nyo, parang pag-uusapan lang natin ng normal. Halimbawa, may manika, may bungo, may mga insekto. Lahat yan, kasi yung life coaching, naaral ko rin siya as a discipline. Kasi material na usapin yan eh. Yung bilang life coach, tinutulungan mo yung mga tao na mas maging klaro sa kung ano yung buhay nila. So meron tayong mga questions tungkol sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Pero doon ngo nga pinasok yung spiritual na panggagamot eh. Na dahil pinagsama ko to, yung spiritual healer tsaka yung life coach, meron akong nabuo na wala yung mga ibang spiritual healer dahil life coach ako, tapos yung mga ibang life coach naman, wala din sa kanila yung meron ako dahil spiritual healer. So yung pagsasama na yon, yung naging unique nga eh. Kaya yung panggagamot natin, kahit na nagamutan ka na halimbawa sa sakit, 'di ba Sister Mary, 'di ba dati meron kayong nadaranasan na mga kakaibang sakit na hindi naman magpagaling ng doktor tapos naritualan ka, gumaling Oo, kayo, 'di ba? So oo. hindi tayo Oo. nagtitigil sa ganun. Hindi tayo nagso-stop there eh. Kasi yung healing, kung tutuusin, hindi lang siya yung panggagamot sa sakit eh. Ang healing is basically yung back to wholeness, which means yung balik sa kabuuan. Pero dahil nga imperpekto yung buhay, hindi tayo natitigil sa pagsisikap na maging mas mabuti pa yung buhay natin. So hindi siya natitigil eh. Kahit na gumaling na tayo sa sakit, meron pa rin tayong next step para mas maganda yung healing natin or yung tinatawag na wholeness, which is pinanggalingan doon sa salita na holiness. Yun yung totoong Yes. kabanalan. It is magaling ka sa lahat. Kaya nga may halo, di ba may halo? Pag halo, ibig sabihin buo yung enerhiya mo, lahat ng aspeto, pinagsisikapan mo ma-improve. Tapos kaya nga may tinatawag na infinity kasi never natin maaabot eh. Na parang nandun na tayo eh. Palaging may next step na mas makakabuti pa para sa sarili natin. Mm. Diba? So it never ends. Kahit na gumaling na tayo, there's always a next step. Paano natin mas ma-improve yung sarili natin? Paano na mas maging maganda yung schedule? Paano mas maka-adapt tayo sa iba-ibang sitwasyon sa buhay natin? Tapos Sister Tina, 'di ba meron kang sinishare sa amin na experience mo, 'di ba? Isa rin sa kung bakit ka naniwala is dahil nga may lumabas na perlas ng kapangyarihan na nandyan ka all the Yun. way in Jordan. I-share mo din kay Sister Mary, palagay ko magugustuhan din niya yun. Oo, yun nga ang ano ko yung na ano talaga ako yung yung paano lalabas ang perlas sa ano, samantala wala naman doon, wala naman dito sa kapaligiran namin. Kuha ka ng isang Yun, sample dyan yun para ang na ipakita mo kay Sister Mary kung ano yung mga lumalabas dyan. Okay. Kasi yun nga, may mga Sa loob iba-iba ng kasing bahay? mga bagay na kung bakit naniniwala sila, Sister Mary. Ikaw na ritualan, tapos si Sister Tina naman, may mga name-meditate siya na kung ano yung ma-meditate niya lumalabas. Parang magic. Sa mm. loob ng bahay, bro? Eh, iba-iba yung lugar na napupuntahan niya eh. Sige, Iba-iba. ikaw magkwento, Sister Tina, para maintindihan niya. Oo. Ito yung ito yung nagkagulo, yung nag-away-away. Maalala ko Yung yan. inatake tayo noon, yung si ano, Pero yung ano, imposible. sige, Oo. yung pinaka-favorite mo sa lahat ng yan, tapos yung pinaka-kababalaghan yung kwento para maintindihan ni Oo. Sister Mary. Kuha ka ng isa dyan. Ito yung kababalag
ito talaga yung kababalaghan na ano ko, yung imposible na ano meron doon sa ano yung sa tabi ng bahay ko. Ito yung ano yung habang nagme-meditate ako. Habang nagme-meditate ako, yung nakapasok ako sa isang lagusan at yung may sumalubong sa aking ano yung nakaputi na may magic wand siya. Tapos yun kinausap ko siya sa meditation ko na bigyan ako ng ano ng perlas na magagamit ko sa aking misyon. Tapos ano yung magic wand niya itinuro niya sa isang direksyon which is dito sa gilid ng bahay namin. Na samantala wala naman ano diyan, wala naman ganitong uri ng ano ng perlas. Tapos pagkatapos ng meditation ko, pinuntahan ko talaga yun, yung gilid, yung itinuro niya yung magic wand niya. Yung pag ganyan ko sa ano, pag silip ko sa lupa, may umbok siya, may umbok yung sa lupa na yun. Tapos yung ginanyan ko yung lupa, yun ito yung lumabas Yun na na ang dalawa. lumabas. Imposible talaga Uy, na lalo kaya dito ako nangyari. ito yung paborito kong ano. Tapos nung kinagabihan sa panaginip ko, hiniling ko sa prayer ko na ipakita sa akin kung anong ibig sabihin nito. Meron akong nakita na pagkatangkad na lalaki na kasing tangkad ng nyog. Sobrang taas. Yun ang nakita ko. Sobrang taas. Ayun, sabi ko, imposible na nagkaroon ng ganito dito sa ano namin. Kaya yun, parang ano, yung miracle. Miracle. Kaya yun, Miracle. naniwala talaga ako. Dito talaga ako naniwala kay Brother Eric na bakit ano yung nakakapagpalabas ng ano ng Perlas. mga perlas. Sa dami ng nakuha kong perlas. Ano, Parang hindi ano no, kapani-paniwala 'di ba, Sister Mary? Pero yun yung totoo. Kaya nga yung mga totoo. kaya nga sinasabi ko yung sa Encantao Shop kasi yung perlas is para maintindihan ng mga tao na totoo yung nakikita nila sa meditation. Kasi paano mo kasi 'di ba, yung mga tao to see is to believe. Kapag makaranas sila sa meditation, paano kung guni-guni ko lang yun, imagination ko lang yun. Pero kung lumabas, kung ano yung nakita mo, mahawakan mo, makita mo, maniniwala ka na, 'di ba? So yun yung binigay kay Sister Tina bilang pruweba na totoo talaga. Dahil it's more of like ako kasi na nakuha ko yan bilang kapangyarihan sa mission. Kaya yung pagpapa-meditate ko kapag yun nga sincere yung tao tapos tuloy-tuloy lang siya sa pagme-meditate, lalabas din yung perlas sa kanya. So yun nga. Kaya nga naniwala all the way sa Jordan si Sister Tina. Oo, imposible naman, di ba? Na imposible naman na pumunta ako doon sa bahay niya, ako yung naglagay doon sa harden niya. 'Di ba? Yung ano ko pa lang, napaka-imposible. ticket ko pa lang ng airplane doon, ilang daang libo ng piso para lang makapunta ako doon, 'di ba? Tapos ang daming perlas doon. So hindi ako naglagay noon, kumbaga. So yun nga, bale. Sige, ano yung sabi mo? Imposible. Yun lang. Napaka-imposible. So yun, bale, shinare ko lang din yun sa'yo, Sister Mary, para lang maintindihan mo na may iba-ibang ways din kung bakit nagtiwala yung mga tao or naisip ng mga tao na legit yung sinasabi ko. Dahil may mga iba-ibang paraan. So yung iba, ritual. Yung iba naman is ginamit nila yung meditation tapos ang nangyari is nakakita nga sila ng spiritual plus may mga perlas na lumalabas, 'di ba? So, yun pala yung gusto kong gawin natin ngayon. Okay lang din naman kahit na gabi tayo.
Mag-meditate lang tayo kahit a few minutes lang. Try natin kahit mga 15 minutes. Tapos, ang gagawin natin, kahit yung pag-meditate lang natin is either pakiramdaman nyo lang yung energy or kung gusto nyo na mag-flow tayo into another lagusan. Tapos mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga nakita natin. Ang ipagdarasal natin ngayon is ipakita or iparamdam yung mga kailangan natin to move forward doon sa mga concern natin or yung gusto natin mangyari sa buhay. Okay? So game? Sige, so mag-ano tayo ng 15 minutes na timer. Tapos magme-meditate lang tayo, ha? So ready? In 3, 2, 1. So relax lang. So yung meditation natin ngayon, pikit lang na mata. Tapos focus lang tayo sa just being present. So yun, nagsimula na tayo sa meditation. Minsan magsasalita lang din ako sa inyo para to help you, to guide you through the meditation. Sige, so relax lang sa isang pwesto na komportable. Tapos pakiramdaman nyo lang din yung energy ng lugar at ng panahon na to. Tapos, ang idasal natin ngayon is, Lord, sana po ay tulungan nyo kami na makita kung ano ang karapat-dapat namin makita para sa aming buhay sa ngayon. Amen, Jesus. So, relax. 3, 2, 1.
Okay, gising na mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Sister Tina, Sister Mary. So, kamusta ang mga meditation natin dyan? Kamusta, Sister Tina? Iba yung nakikita ko ah. Sister Mary, may nakikita ka? Sige, share niyo yung experience niyo. So, ikaw muna, Mary. May maraming kahoy akong nakikita. Tapos, puting, yung parang mga 15 years old, naka-white dress. At saka, nakikita ko si Mama Mary na umiiyak. Ano kaya yun? 15 years old na naka-white Yeah, dress. naka-white dress. Tapos, Tapos umiiyak si nakikita ko Mama Mary. umiiyak si Mama Mary. Tapos, Ano yun kaya lang. yun? Yun lang. Well, yung mga nakikita kasi natin, kadalasan yun yung tungkol sa sarili nating mga buhay. So, maring ikaw nga yun sa kabilang mundo na ikaw yung 15 years old na yun na babae. Tapos, yung naaalala mo is yung buhay mo dati sa ibang mundo bago ka binagsak dito sa mundo ng tao. Kasi mukhang bata yung mga tao doon. At Mga bata. maring yung umiiyak nga siya dahil akala mo si Mama Mary siguro yun pero malamang hindi si Mama Mary yun. Or pwedeng si Mama Mary din kasi marami mga iba-ibang kaitsura din. Pero kung yun yung naramdaman mo sa kanya, maring yun nga, bale, naiyak siya dahil dun sa mga pinagdaanan mo na nabagsak ka dito. So yun kasi yung mga follow-up niyan, makikita mo sa panaginip mo para mas maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin. So congrats na may nakita ka. 'Di ba sa ibang meditation ba nakakita ka na rin ng mga iba-ibang bagay, hindi pa? May nakikita ako, pero yung mga punong kahoy, mga ganon. So Tapos first may time mo makakita ng lumalabas tao, mga parang gano'n? first time ko ngayon makikita ng tao. Okay, congrats. So mas natutuklasan mo na yung katotohanan sa spiritual na buhay mo. So ipatuloy mo lang 'yan. Maganda i-journal mo, Okay. isulat mo kahit na mga keywords lang, Mama Mary, 15 years old, kahoy, para lang mas mapahalagahan mo yung karanasan at mas mapalalim mo pa sa sunod. Okay. Ikaw, Sister Tina? Sa akin naman yung sa umpisa, giniginaw ako na nanginginig. Sa sa physical ko na yung hindi ako makapag-concentrate, bigla akong gininaw na nanginginig sa sobrang lamig. Tapos may nakita akong tunnel na lumiliwanag sa loob. Pumasok ako, naglakbay ako pinasok ko ang tunnel na yon. Tapos sa dulo ng tunnel, may nakita akong yung pasikat na araw, pasikat Tunnel. sa bundok na, oo. Tapos kalawakan ang nakita ko, tapos sa gitna ng kalawakan may nakita akong parang balon na may dalawang rainbow na pinapalibutan yung balon. Yun ang nakita ko. Tapos patuloy ang paglalakbay ko. Tapos yung sa hulihan na may nakita akong parang bulkan na tapos na siya sumabog, yung yung gitna. Yun ang nakita ko. So ikaw, anong nararamdaman mo or nakikita mo na ibig sabihin doon sa nakita mo? Parang may magandang oportunidad sa yung sa aking yung sa aking hinaharap.
Pero marami pa rin ang mararanasan kong mga pagsubok. Yun ang ano ko yata, yun ang ano ko, yung nakikita ko. Interpretation. So, in summary, Oo, parang lumutang ka papunta doon sa araw na may mga dalawang balloon, 'no? Tapos, oo, pagkatapos nun may nakita kang sumabog na bulkan sa baba. oo, sa kabilang ano naman yun, kasi patuloy ang ano ko, paglalakbay. So yun, kasi usually Ano kapag kayang umaangat, so yun nga, kaya nga tinatanong ko kayo kasi para masanay din kayo sa pag-interpret ng sarili nyo mga visions tsaka mga dreams. Para ma-practice nyo. Kasi ako, mula 7 years old, nagsulat na ako ng mga ganyan tapos nag-isip na ako ano kaya yung ibig sabihin nun. Kaya gumagana yung interpretation ko. Tapos hanggang ngayon, ganyan pa rin yung pinapractice ko. Kaya sa katagalan, mas gagaling kayo sa ano yung gustong sabihin sa inyo ng mga subconscious ninyo, maiintindihan nyo na. Kasi kung tutuusin, yung panaginip natin, para yung meditation pero tulog tayo. Tapos yung meditation naman, para yung panaginip pero gising tayo. Pero pareho silang tinatawag na altered states of consciousness na nakaugnay dun sa tinatawag nating visualization or imagination, kasi yun yung bintana para makita natin kung ano yung kabilang mundo. Yung subconscious mind, yun na nga yung tinatawag nating kabilang mundo. Yung tinatawag natin na folklore or yung mga kwento sa pantasya or fairy tales is kaugnay siya doon sa siyensya ng psychology na tinatawag na conscious, subconscious, unconscious na mga iba-ibang aspeto ng isip natin. So anong punto ko dito? Yung panaginip siya meditation, kapag palagi nating inaalam kung ano ang ibig sabihin nila, mas makikilala natin kung ano yung sarili natin mula sa ibang mundo at kung bakit nga tayo nandito at kaugnay sa kung ano yung mangyayari sa buhay natin. So yung araw may maliwanag na kinabukasan kasi araw eh. Tapos, dalawa na posibilidad para sa kinabukasan mo na paangat. So may dalawang bagay sa buhay mo na paangat. 'Di ba? Papunta doon sa magandang kinabukasan yun. Di ba? Sa liwanag yun eh. mm. Tapos, yung bulkan, ano ba yung bulkan? 'Di ba kapag sumabog yung bulkan, so sinabi mo 'di ba tapos na yung pagsabog? Tapos na yung pagsabog. So hindi mo na naabutan yung pagsabog. Hindi ko naabutan yung pagsabog. Yung nakita ko yung bulkan na tapos na sumabog, ano na siya, yung calm na Ah, siya, so ibig sabihin, tapos na. kung gano'n yung nakita mo, tapos na yung mga pagsubok mo na magulo. Kasi tapos na yung pagsabog eh. Mm, Pinagdaanan mo na. So mm, ngayon, napakaganda nung ibig sabihin nung meditation mo kasi may dalawang posibilidad papunta sa magandang kinabukasan na naghihintay at nangyayari na nga para sa'yo. 'Di ba? mm, So tama yung sinabi mo, dinagdagan ko lang. Kasi 'di ba, yung mm, pagiging specific natin, ito nga yung ko sa mga tao sa premium araw sa panaginip or yung tungkol nga sa interpretation ng iba-ibang tinatawag nating visions, na tinuturuan ko kayo kung paano nyo gawin. Kasi ito na nga yung Sikihor Healer School eh. Tinuturuan ko na kayo para kayo na yung mismong matuto sa paano mag-interpret. mm. At yan ay isa sa pinaka pundasyon na kakayahan or skills bilang isang spiritual na tao. Kaya nga ako, palagi akong nakasubaybay, nakaantabay sa mga panaginip ko. Doon kasi dinadaan yung mga orasyon ko, yung mga visions ko, kung sino ba yung mga kaaway ko, sino ba yung may masamang balak sa akin, tapos ano yung mga kinabukasan ko at ano yung kailangan kong gawin para magtagumpay. Lahat yan, maipapadaan natin sa mga meditation tsaka sa mga panaginip. Kung hindi tayo stressed kaayo, tapos relax lang tayo, and sapat yung enerhiya natin, hindi tayo nagpapadrain sa mga makamundong bagay, makakabigay tayo ng panahon tsaka matatandaan natin yung mga visions sa meditation tsaka sa mga panaginip. At yun ang maggagabay sa ating buhay para mas maging maayos yung mga hakbang natin. Kasi guided tayo
by the Holy Spirit. Yun na nga yung Holy Spirit eh. Pag nagsunod tayo sa kabanalan, yung subconscious natin ay gigiyahan siya ng Espiritu ng Diyos. Kasi ganito yan, meron tayong sariling katawan. Tapos meron tayong tinatawag na higher self, na yun yung encanto self natin na tinatawag nating subconscious, na nagga-guide sa atin. Tapos yung unconscious, yun naman yung Diyos na nagga-guide dun sa higher self natin. Tapos yung higher self natin nagga-guide sa atin. So, marami ng ganyan na mga simbolo sa iba-ibang mga psychology, sa esoteric, or sa occult na mga literature na dahan-dahan natin nga tuturo dito. Kasi, kumbaga, sa loob ng school, tuturuan ko na rin kayo ng mga mas advanced na hihimayin natin mas lalo pa yung mga ibang ginagawa natin dito. Kumbaga, na mas maging malalim pa. So, katulad ako recommend ko talaga sa inyo na meron kayong journal. Katulad ako, meron akong journal. Kung meron kayong gusto na ma-save na isang bagay, halimbawa na insight or lesson na nakita nyo dito. Or halimbawa, okay, di ba, katulad nung pinag-usapan natin dito kanina, journaling, tsaka scheduling. Kung meron kayong notebook, ma-jot down nyo agad yun eh. Di ba? May notebook ka rin ba dyan, Sister Mary? Meron. Oh, yun. So, Ayun yun. nga, sinusulat ko yung Magsimula na kayo. ko. Magsimula na kayo kasi bakit ito Ano ba yung sinasabi na maging author? How do we become the author of our lives? Paano na tayo yung maging may akda? So nagsisimula yan kapag tayo yung nagsimula na magsulat ng tadhana natin. Kasi yung sinusulat natin, may kapangyarihan yan eh. Bakit sa tingin nyo that God is the Word became flesh and dwelt among us? Kasi yung salita ang nagbubunga sa kung ano ang realidad dahil tinatawag mo mula sa ibang mundo na ito yung gusto mong realidad na sinusulat mo at ginagawa mo ng totoo sa simula ng papel. 'Di ba? Kaya yun yung magiging papel natin. So napaka-importante kasi yung mga kaisipan natin madaling mawala, mahirap na mahigilap. Yung mga panaginip natin, yung mga thoughts natin, yung mga visions, mga meditation. Kaya nga tayo may papel para mabalikan natin at yung tinatawag natin ng mga magic spells, mga orasyon. Yun yung orasyon, hindi lang yung tungkol sa magic words na masasalita natin, kundi yung mga salita na nagbibigay ng buhay sa atin na mabago at ma-improve yung buhay natin. Diba? So kahit yung bullet points lang, sabihin natin, May itanong lang scheduling, ako. journaling. Sige, go ahead. May, Mary. may itatanong ako, bro. Pag yung sa journal. Teka, napuputol ka. Basically, sa umaga, sa gabi susulat mo. Iabot sa journaling. Anong gagawin, bro, sa iyo? Yung mga sinusulat mo, susunugin ba? Or Huwag mo susunugin. Kumbaga, bakit mo susunugin? Kasi, kumbaga, diary na nga yan. Kumbaga, hindi mo susunugin. Kasi yan niya nga para matandaan mo. Sinunog mo, di nawala din, di ba? Kasi yung iba sa naririnig ko, yung mga experience nila in one day, kailangan daw susunugin para yung mawala na yung mga sigalot mo sa sarili mo or anong na-experience mo. Depende kung ano yan. Kasi kung tutusin, lahat kasi tayo may spirito dahil nga tayo lahat nilikha ng Diyos. Tapos yung intention natin, kaya tayo gumagawa ng ritual para mas lumakas yung intention. So yung ritual halimbawa ng pagsunog, so yung simbolo na yun, kasi di ba lahat ng spiritual is about symbols eh. Kaya nga yung dream interpretation, hindi niya sasabihin ng literal sa'yo. Sabihin sa'yo, Tina, magiging maganda ang kinabukasan mo, dalawa yung posibilidad, tapos ka na sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Hindi niya sinabi yun ng literal eh. Dinaan niya sa simbolo. Tapos, ikaw yung mag-i-interpret nun. So, ganun din sa ritual. So, halimbawa, meron kang gustong sunugin. Kung sinusunog mo, di ba, gusto mo tanggalin, tapos wala na sa'yo. So, pwede mo gawin yun bilang ritual na kung meron kang mga bagay na gustong tanggalin, halimbawa, masama sa ugali mo or yung mga nakaraan mo na gusto mo nang kalimutan, pwede mo isulat yun lahat sa papel, tapos yung papel lang na yung susunugin mo. So, depende yun sa kung ano yung purpose. Pero kung, halimbawa, gusto mong matandaan, huwag mo susunugin. Kasi kaya nga, nagsulat ka para ano gagawin mo doon? Kapag sinunog mo, Parang diary. Siguro, yung mga
nakaraan mo na gusto mong isusulat, siguro yun ang pwedeng sunugin. Pero yung mga positive experience, parang gawin mo na lang diary. Yun nga. So, Yung yun nga, yung mga mga ritual kasi, experience. tama yun, tama. Kumbaga, ikaw na nagsagot sa sarili mong tanong, di ba? Di ba? So, yun, kung halimbawa, gusto mo kasi na manatili yung mga positibo na yun. So, ang ritual para dyan, kasi kung tutusin, yung ritual na ginagawa ko na pag-alay ng mga pagkain tas pagdasal, isang klaseng ritual lang yun, which is yung pinakamakapangyarihan kasi may alay ka ng buhay eh. Pero hindi lang yun yung mga klase ng ritual. Kasi ang gagawin natin ganito, yung ritual na gusto mo naman na manatili yung isang bagay sa'yo na ganun yung positive. So, pwede mong kuhanin yung papel na yon tapos i-frame mo siya. Ilagay mo dyan sa bahay mo kung saan mo palagi makikita. Tapos lagay mo siya sa altar, lagay mo siya ng pabango, alayan mo siya ng mga bulaklak. So, yung ritual na yon is para palakasin mo yung intention na manatili yung positibo na yon sa buhay mo. Parang manifestation, ganon. Parang ganon. Kasi 'di ba, yung ginagawa natin is meron tayong iba-ibang simbolo na ginagawa para palakasin yung intention natin sa loob eh. 'Di ba? So ang intention natin is pakawalan yung nakaraan. So magsusunog tayo ng papel na doon nakasulat yung nakaraan natin. Tapos yung gusto naman natin na mapanatili yung positibo na to, isusulat natin sa papel, i-frame natin, bigyan natin ng insenso, bigyan natin ng pagkain o ng bulaklak. Kasi gusto nga natin palakasin yon. Diba? So next level na kasi tayo dito, tinuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng ritual. Diba? Hindi na tayo yung kumbaga yung basic lang, kumbaga mas maging makapangyarihan na tayo sa sarili natin. Tapos maintindihan mo din yung halimbawa kung bakit may kaluluwa dyan. Kasi may daanan dyan dun sa bahay nyo na inalayan natin. Pwede mo rin makipag-usap dyan sa mga ganyan. Kung, meron palang ano dito. Halimbawa, managinip ka kung, meron pala talagang lugar dito na pinagtitirhan nila. Tapos nakita ko sa meditation or sa panaginip, nakipag-usap ako sa kanila. O next level ka na. Diba? Kasi ikaw na mismo nakikipag-usap sa kanila. Yun yung point natin dito na mag-upgrade, mag-level up tayo sa mga spiritual na natin. Tsaka hindi lang sa spiritual, sa lahat, pero syempre, yung pinaka-ugat natin yung spiritual. Okay? So, yun, nakasagot ka sa sarili mong tanong, di ba? Ikaw, Brother Ronnie, hindi mo pa rin nakuha mo ba yung video ko sa messenger ko? Kasi, pinadala ko sa iyo doon kung paano buksan yung microphone. Hindi mo pa rin napipindot. Brother Ronnie, pumunta ka sa messenger. Sinend ko sa iyo doon kung paano i-click. I-click mo sa lower left corner ng screen mo. May lalabas doon. Kapag i-click mo yung gitna ng screen, may lalabas doon na microphone. Kaya magpatulong ka dyan. Baka alam ng bata kung paano. Sabihin mo sa kanya, i-unmute yung microphone mo kasi hindi ka namin marinig talaga eh. Naka-mute pa eh. Wala. Panoorin mo yung pinadala kong video sa Messenger. Doon ko pinakita yung paano palabasin tsaka pindutin yung microphone button. Okay, sige. Bale, ikaw na lang muna, Sister Tina. May technical difficulty talaga si Brother Ronnie. Sige, aralin na lang natin kung paano natin ma-unmute yan sa sunod. Sige. Sister Tina, sige. Ayun, ang ano sorry Brother Eric. Ano ang tanong? Please. Ikaw lang, mag-share ka lang sa kung ano yung nakikita mo, kumbaga lahat ng mga narinig mo, ano yung masasabi mo tungkol nga doon sa interpretation. Kasi tinuturuan ko na nga kung paano yung ritual. Kasi next level na tayo dito eh. Tinuturuan ko si Sister Mary na yung sinabi niya, ano ba yung gagawin? Magsusunog ba or something? Depende nga sa ano yung intention mo. Hindi. Good. Oo, yung journaling,
halimbawa, nag-meditate ka ngayon, kung ano ang nakita mo doon sa meditation mo, isusulat mo yun sa journaling. May ano, kasi may ako may ano ako dito, may ganito, notebook na malaki. Inaano ko yun, yung sinusulat ko yun, pitsa, kung ano yun, kung anong oras ako kung anong araw ako nag-meditate. Tapos, ganun din sa panaginip ko, isinusulat ko yun. Ang ano ko, binabalik-balikan ko yun kung ano ang ibig sabihin. Kasi, inaano ko yun sa ano ko sa maghapon kong pamumuhay Halimbawa, nanaginip ako ngayon, kagabi. Inaano ko yun, yung kinukunik ko yun sa, kung ano ang panaginip ko kagabi, ikunik ko yun sa maghapon kong, yung sa maghapon kong gawain, ang nangyayari sa buhay ko sa buong maghapon. Kasi yun, nandun ang ibig sabihin doon Kaya, yung binabalik-balikan ko, binabasa ko kung ano ang na-experience ko ngayon sa nakita ko sa panaginip ko. At kung ano ang naranasan ko sa maghapon kong trabaho sa pamumuhay. Kasi may nakukuha ako doon na yung may mga babala, meron ding babala na nandoon sa panaginip mo. Inaano ka, yung binibigyan ka ng babala para hindi ka mapahamak sa sa maghapon. Halimbawa, may kadalasan kasi dito nagko-commute ako. May mga taxi ka driver kasi dito na mga loko-loko ba? 'Yun. Kaya yung kasi minsan may rin ako, nakikipag-away talaga ako pag tama ako. Kami umaabot minsan sa presinto. Kaya yun, sa gabi na yun, kung anong napanaginipan ko doon, yung nagbababala yun, may babala sa akin. So, halimbawa may na-encounter ako na hindi masasamang tao, yun nagiging inaano ko na lang, yung nagko-quiet na lang ako. Yung inaano ko na lang yung sarili ko. Yung inaano ko ba? Titimpi ako para hindi ako magkasala, yung Kaya yun ang purpose ng rin yun, advantage din yun ng nagjo-journal ka sa panaginip mo. Yun. Tama. Tapos Maganda. so salamat sa pag-share mo, Sister Tina. At yun nga yung point ko na isa yan sa pinaka-purpose talaga ng mga panaginip natin, which is yung makilala at matuklasan nga natin kung ano yung mga babala at yung mga payo, advice, mga magandang gawin para sa atin. Kasi yun yung mula sa higher self natin Yung sarili natin mula sa kabilang mundo na konektado sa Diyos. So guided by the Holy Spirit, meron tayong higher self, yun yung inkantong sarili natin na nasa ibang mundo. Tayo pa rin yun. Pero kumbaga, yun yung mas malaki na sarili natin. Kumbaga, kung isa tayong daliri, siya yung buong katawan. So parang Diyos siya with a small g. Tapos yung big G na big God, yun yung naghahari sa lahat ng mga engkanto. Diba? Yung sinasabi nating engkanto, hindi lang masyado naiintindihan ng mga tao yun, pero tao lang din yan na may power. Kaya nga yung mga panaginip natin, di ba, kaya nating lumipad, meron tayong mga powers doon, di ba? Kaya nating gawin yung mga iba-ibang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Pero yun nga yung mundo kasi ng engkanto. Yung mundo ng engkanto, yun nga yung mga mundo ng mga panaginip. Yun na yun. That's actually it. Pero hindi lang maintindihan ng tao dahil nga maraming pagkakagulo na dahil sa siyensya parang naging atheist yung mga tao. Tapos, parang psychology lang yan, subconscious. Pero yun na nga yun Yun na nga yung sinasabi ng mga folk people, yung mga albularyo na mga spiritual din na mga guro mula na unang panahon pa na kinokonekta natin sa modernong panahon. Yun na nga yun, yung subconscious. Okay? So anyway, naging 2 hours na yung meeting natin for our first Sikihor Healers School live
meditation plus question and answer. Hopefully nga, lumaki tayo, dumami tayo. I think yung magiging parang limit ng ganito is either 50 or 75 na tao ata. Pero kaya nga yun, yung tungkol sa live question and answer, kumbaga kapag madami na tayo, kasi ilimbawa dumami tayo, 100, 200 na to, para magiging more of live question and answer format, tapos yung mga group coaching. Pero kaya nga din na naging mas mahal yung group coaching tsaka yung yung individual dahil nga meron siyang kasamang ritual. Pero if ever na para mas maging affordable, pwede ko rin siguro isipin kung tanggalin na lang din yung ritual. Para lang, kumbaga, optional na lang din yung ritual kung gusto ng tao. So anyway, mga kapatid, gusto ko lang kayo tanungin, Sister Mary o Sister Tina, kung kamusta yung para sa inyo yung session natin ngayon, kung ano yung mga natutunan nyo, tsaka kung nakatulong ba sa inyo ito o hindi. Sister Mary, ikaw muna. Nakatulong. Tapos, nadagdagan yung knowledge about sa spiritual. Okay, good. So, ikaw naman, Sister Tina? Napakalaking talaga, yung napakalaking tulong sa akin. Kasi, nag-improve ang ko, ang kaalaman ko. Hindi lang sa sa pansarili ko. Nagiging ako yung kasi dati mahiyain ako. Parang naalis yung ko, ba? Yung parang nagiging talkative ako eh. Yung energetic ang ko ngayon eh. Naging madaldal ako ngayon kasi sa sa personal talaga tahimik ako, pero parang parang banding na rin natin. Ang ganda yung yung nababago ang mo, yung mo, yung feelings mo, yung maganda, napakaganda. Okay, good. So, maraming salamat, Sister Tina, sa pag-share mo. At nagpapasalamat din ako na pumunta kayo dito at nagtatangkilik nga dito sa Siquijor Healer School. At Brother Ronnie, yun lang ang naging problema natin. Hindi natin marinig yung audio mo kasi hindi mapindot yung dapat pindutin. Pero sana ay maayos natin yan sa susunod na meeting. Padalang kita ulit ng kung